Amen. Ang Diyos so ay totoong napakabuti. Amen. Papasalamat po tayo sa Panginoon kasi kahit paano po ay humupa po ng konti yung tension ho sa Middle East, no? At patuloy ho tayong manalangin. Kasi ho ay alam natin na ang lahat ng ito ay bahagi po ng kapanahunan natin. Amen. Nakikita niyo yung nakaraan sa Pangasinan, may nakita ho doon na naka-record ho. Sabi ko nga, dadating ang araw ho na ang panlilin lang ho na gagawin ng kaaway ay matindi. Na kahit po yung mga tinawag na, yung mga niligtas na ng Panginoon, ay maaring madala pa. No? Kung nakita niyo yung footage na yon, yung parang alien. No? Isang maliwanag ho na naka-station ho doon sa area ng Pangasinan, ang dami ho nakakita. Ang tayo ko ho dyan ay napakaliwanag ho. Na itong UFO disclosure room ito ay mangyayari ho ito talaga. Ito po yung tinatawag ho na isa sa pinakamalaking deception. Kasi 10 years ago ay sinulat na ho yan na isang manunulat at ang sabi niya, dadating ang araw na si Jesus ay ibababa sa kalagayan ng isang alien. No? At ang tayo namin dito, at tayo ito ng maraming mga nag-aaral ng banal na kasulatan, na ito ay mga demonic forces ho, na ang layunin ay linlangin ho ang tao ho sa mundong ito. There will be great evidence, totoo ho yun. There will be great evidence, physical evidence. Pero hindi nangangahulugan na ito'y galing sa ibang planeta. No, ito po'y bahagi ho ng padiling ng kaaway. In fact, na-achieve ng science ngayon. Ewan ko, yung napanood nyo o nabasa ninyo na yung LED ho, metal ho yun, ay nagawa ho nilang gawing ginto. No? Through doon sa tinatawag na Large Hadron Collider, yung CERN. No? Nagawa ho nila na yung lead atom ay na-convert sa ginto sa pamamagitan ho ng bilis ho nung Large Hadron Collider na tinatawag, yung LHC. No, marami yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Kailangan tayo po ay maging mapanuri. Kaya ako po ay nag-aalala talaga na sa bawat henerasyon po ng mga mananampalataya ay talagang kakaunti lang ho yung mga mapapabilang ho talaga doon sa pagbabalik ng Panginoon. Natawa nga ako ewan ko kung napanood nyo yon na nagtatawanan nga kami kanina sa sakyan. Sipin nyo yung hawak ko ang beat, ginawa hong Christian song. Sabi ko, in-imagine ko, pag yung kinanta sa church, anong gagawin ng pastor doon? Anong gagawin ng mga Kristiyano doon? Hawak ko ang beat, ang tugtog. Di po ba? Nakakatawa man ito, pero makikita ho natin dito yung espiritu hong kumikilos ho sa ating paligid. Parang ako lang yata nakapanood nun hindi niyo pa dumaan sa inyo, no? Huwag niyo isipin ako late sa mga impormasyon, no? Pero totoo 'yun, nakakainis, no? Pero nakakatawa na isipin na itong mga bagay na ito ay talagang ginagamit to ng kaaway sa ating kapanahunan. Amen? Kaya ganito na lamang yung pagsisikap ko, nasanayin po tayo na matuto tayong mag-aral, magbasa, manalangin, at dumating man yung panahon na katulad ng mga naunang mga mananampalataya at nagkawatak-watak sila, imbis na kumaunti ang mga mananampalataya ay dumami pang lalo. Kasi may mga tapat na mga tao, lalaki at babae. Hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging Bible scholar. Ang mahalaga, ikaw ay nakakaintindi ng salita ng Diyos at marunong kang manalangin. Amen? Yun po yung nais kong ikintalo sa ating lahat. No?
Kasi meron nung mangyayari. In fact, nandun ako sa Pasay, yung isang kapatid doon natin doon, medyo may kaya naman sila. No, si ano yun eh, police officer yun, si Jojo, no? Colonel na ho yata siya ngayon. Sabi niya sa nanay, nasa Soko ho yun eh. Ang sabi niya sa nanay niya, yun ating nung leader doon sa Pasay, na bumili ng lupa. Isipin nyo ano ho yun, di yun mananampalataya. Ano lang siya, sympathizer lang ho. Kasi hindi niya kinukonta yung nanay niya eh. At sabi niya, bumili kayo ng lupa, nay, ma. Kasi sabi niya, yung lugar na pwede tayong tumakbo doon pagdating ng mga panahon na kakailanganin natin. So they're preparing to buy a farm. Sabi na may pagkain, may ano. So ang punto ko, itong mga taong ito ay kahit na hindi Kristiyano, mukhang nakakaintindi na darating yung panahon na yon. Pero huwag kayong matatakot. Kasi meron ng isang kalagayan na dapat maintindihan ng Kristiyano. Ako hindi natatakot to eh. Kasi alam ko na ang Panginoon ay makapangyarihan. No? He can do miracles na ginawa niya noon, ng panahon ni Moses, panahon nila David, panahon ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang Diyos natin, hindi nagbabago kahapon, ngayon, bukas, at magpakailan paman. Amen? Amen? Last week, binigyan ko kayo ng advance notice na yung ating pag-aaralan ay akin pong ina-announce na ang layunin ko dito ay para mabasa ninyo. Matuto tayong magbasa ng salita ng Diyos. Para pag nagkita-kita tayo, at least nabasa ninyo, meron kayong tanong, meron kayong gustong liwanagin, ay pwede nating talakayin habang nagtitipon-tipon tayo. Alam niyo po ba itong ginagawa natin? Ito yung ginagawa ng mga naunang Kristiyano. Ang kaibahan lang natin, may sound system tayo, may maayos tayong lugar, no? May mikropono. Pero yung ginagawa ko natin dito sa HPB, ay yun yung ginagawa ng mga naunang mga mananampalataya. Na hindi sila nakatingin sa mga katedral, walang structure, no? Pero alam nila yung ginagawa nila kapag sila nagtitipon-tipon. The elements that we are doing here, mga kapatid, at yung pamamaraan na nais kong ipatupad natin, ay pamamaraan ng mga naunang Kristiyano. Kaya sila lumago. Kaya sila lumalim. Kaya sila ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya na kahit anong daanan nila, hindi sila kailanman bumigay. Hindi sila kailanman sumuko o tumalikod sa ating Panginoon. Yun ang nais ko, na hindi ako, pasensya na kayo, ayokong sumunod sa tema ng gawain ng Diyos sa panahon natin. Kasi ang tingin ko marami man ang numero ng gawain ng Diyos, kung mabuhay naman ito, wala po itong halaga. Diba? Para yan yung mga bining nahulog sa batuhan, tumubo, lumaki, dahil mababaw ang ugat, di ba? Dumating ang unos, nasira na. Hindi ho yun. Ang nais natin, tayo po yung bini na pinagtaniman na matabang lupa, na anuman ang dumating, tutubo ito, at dadami, at yayabong, at magbubunga. Yun ang nais ng Panginoon. Amen? Na tayo po yung mabuting, the good soil, yung mabuting lupa ho. Hindi mabato. Amen po? Hindi mababaw. Amen? So ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Mateo 6:25 hanggang actually 31. Meron kasing inutos si Jesus. Utos. Hindi pakiusap. Hindi suggestion. Kundi utos. Kanino? Sa lahat ng kanyang mga tagasunod. So pag utos dapat ito'y ating ginagawa. Amen? Amen? So ano yung utos ni Kristo?
Ang utos niya ay ganito, do not worry. Sa Tagalog, binasa ng kapatid natin kanina, ang sabi, huwag kayong mabalisa. Amen? Huwag kayong mabalisa. Mga kapatid, ito ho yung utos na madalas nating nasasabi, naririnig, pero ang tanong, nagagawa ba natin? Are we really following the command of the Lord not to worry? Amen? Yun po yung madali, yun yung tinatawag kong malaking trahedya ng ating buhay Kristiyano. Yung simpleng utos ni Kristo na huwag kang mabalisa, ginagawa ba natin? Sino pong aamin? Di ba? May times, nagagawa natin. Ang tanong bakit kaya? Amen? Mahirap bang sundin ang utos na ito na huwag tayong mabalisa? Amen? So, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Actually, maiksi lang ito. Kasi gusto ko magkaroon tayo ng talagang paglilinaw at pag-uusap tungkol dito. Amen? Amen. So, basahin natin yung Mateo 6:25. Actually, it's in verse 25, yung utos niya. Ang sabi niya ganito, therefore, I tell you, do not be anxious about your life. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pang-araw-araw na buhay. What you will eat or what you will drink, kung ano yung kakainin ninyo at kung ano yung inyong inumin. Nor about your body, o tungkol sa inyong katawan, what you will put on, kung ano yung inyong isusuot o daramtin. Is not your life more than food? Hindi baga ang buhay ay mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan mo ay mas mahalaga kaysa damit? So itong utos na ito ng Panginoon, ang tanong ko bakit inutos ito ni Jesus sa ating lahat? Why did the Lord command His disciples not to worry? Amen? Amen po? So, kung ako'y magtatanong sa iyo, kapatid, yung opinion mo lang, bakit inutos ito ni Jesus sa atin? Why? Bakit? So, meron ho bang may gustong sabihin nyo, may opinion kayo? Kalimutan nyo muna yung religion. Huwag nyo ituring ito na isang religious gathering. Ituring nyo ito na isang gawain na kung saan tayo pong lahat ay nagsisipag-aral. At gusto natin matuto. Bakit? Kasi sinabi ng Bible my people are being destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahamak dahil kulang sila sa pagkaalam. Lack of knowledge. Amen? Amen po? Diba subukan yung magmaneho sa Maynila at pumasok ka sa isang kalsada. Maya-maya sa dulo, huhulihin ka. Bakit? Kasi pinasok mo, one way pala. Pag hinuli ka nung enforcer, ano sasabihin mo? Sorry, hindi ko alam. Ano sasabihin siya? Sorry, may nakasmaskil doon. One way, do not enter. Yun o nangyayari sa atin Tayo'y napapahamak dahil kulang tayo sa kaalaman. Tungkol saan? Sa kaharian ng Diyos. Tungkol sa kanyang mga pangako, tungkol sa kanyang mga pamamaraan. So, ang tanong ko ngayong umaga, bakit inutos kaya ito ni Lord sa ating lahat na huwag tayong mabalisa? Meron bang may opinion? Sige ho. Yun, si Mau, ano yung opinion mo? Yan, tignan mo. Kasi tulad nga po na nasusulat sa Biblia, na sinabi niya, tingnan po yung mga libon at mga halaman. Hindi naman sila nagtatrabaho, pero sila pinapabayaan ng Panginoon. Oo. Katulad po natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
So, hindi ka dapat mag-alala, hindi ka dapat mabalisa kasi hindi tayo pababayaan ng Panginoon. O, sino may iba pang opinion? Sige pa, dyan. Meron bang ibang opinion dyan? Ha? Meron pa? Bakit kaya? O, hindi pala tayo kaya ako hindi mababalisa kasi hindi ako pababayaan ng Panginoon. Tama naman, di ba? O ano pang ibang dahilan? Bakit kaya? O, si Brother Joey muna, tapos si Brother Bal. Sige. Gusto po niya na manalig po tayo. Manalig po tayo kahit di po natin siya nakikita. Gusto ni Lord na huwag tayong umasa sa ating nakikita. Parang gano'n. Manalig ka lang sa Kanya. Ha? O, sa bagay nga, no? Gusto niya, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa kasi ang gusto niya, manalig ka sa Kanya kahit di mo nakikita. O, ikaw, Brother Bal, anong suggest? Anong ano mo? Kasi ng Diyos, yung papalapit na yung pahirap na buhay, ang pagsubok nandiyan na. Kaya pinaghahanda niya na tayo. Okay. So na maging matibay. Parang sinasabi na... Mahina kasi ang tao. Okay. May kahinaan tayo talaga. Okay. So, kaya sinabi ni Lord na inutos niya, huwag kang mabalisa kasi talagang mahirap ang buhay sa mundo at tayo ay mahina lang. Pwede rin, di ba? So, yung kapatid natin, no? Lahat naman to tama di ba? Merong motibo ang Panginoon, may dahilan talaga. So, may nadidiscover kayo ngayong umaga. Ano pa? Dito, meron kayo ibang opinion? O, ikaw, Sister Eddie, may opinion ka ba? Bakit kaya? Kasi parang paalala ni Lord na huwag kang mabalisa, huwag mong katulad nung, di ba mas malaga ang buhay kaysa pagkain. Isabihin yung sarili natin, yung buhay natin, mas maaapektuhan kung tayo mababalisa. Ganun po ba? Ayun. So parang pananaw naman niya, pag kasi nagbalisa ka, importante kasi yung buhay mo at yung katawan mo, pag nabalisa ka, maapektuhan yun. Oh, pwede rin, di ba? Pwede rin yun, di ba? O tama yun, may medical, di ba? Wala kasing doktor sa atin eh. Alam niyo ba yung ulcer? Alam niyo kaya tayo nagkaka-ulcer, dahil hindi tayo kumakain. Kaya ka nagkaka-ulcer kasi yung anxiety mo, yung stress mo, pati bituka mo, naapektuhan. Kumbaga, yung galaw ng bituka mo, naapektuhan ang galaw ng isipan mo. Pwede rin, di ba? Oh, meron pa dito? Meron pa? Sige, ikaw, sister, may sasabihin ka pa? Oh. Kala ko, huwag kayong mahihiya. Alam nyo, kalimutan nyo muna yung parang, nasa simbahan tayo. Hindi ho totoo yun. Naku, banal ito. Kalimutan nyo ho yun. Hindi ho totoo yung mga sinasabi na pag nasa church tayo, dapat tahimik tayo lahat. Hindi ho. Ang gawain ng Diyos ay bukas ho para pag-usapan natin at palalimin natin. Bakit? Kasi sabi ni Kristo di ba? Kung tayo'y nagtitipon sa pangalan niya, nandun siya sa kanyang kalagitnaan. At alam niyo, yung karunuan ng Diyos, hindi totoong sa pastor lang nandoon. Hindi. Sa bawat isa sa atin. Nakita niyo, lumalabas ito, di ba? Pag pinag-iisipan natin. Oh, ang ganda, di ba? Napapalalim natin ito Oh, di ba? Napapalalim natin ito Amen? O, una, huwag kang mababalisa kasi hindi ka naman pababayaan. Pangalawa, ang gusto ni Lord, huwag kang nakatingin lang sa nakikita mo. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, nandyan siya. O, tapos, pangatlo, sabi ng kapatid natin, kasi mahina tayo at pahirap ang buhay, gusto niya tayong ihanda. Yung kapatid naman natin, kasi pag nag-alala tayo, nabalisa tayo, naapektuhan yung katawan natin, naapektuhan yung buhay natin. O, meron pang dagdag? Meron pang dagdag? Sige, Sister Tata, anong naisip mo pa? Ba't inutos niya? Huwag tayong mabalisa. Sapagkat unang-una tinuro niya sa atin na ang lahat ng meron tayo sa mundong ito ay pag-aari niya. At dahil mga anak niya tayo, ang lahat ng ito ay atin na rin. So, hindi natin kailangang mag-alala sa lahat ng bagay. Ngunit, tao lang po tayo, may madalas nasasaktan. Kaya, madalas, hindi nating maiwasang mabalisa. Personal, madalas mangyari sa akin yun. Okay. So, Sa trabaho, sa personal na bagay. Pero sabi nga, tumawag ka lang sa Panginoon.
At walang imposible. Wala po talagang imposible. Amen. Maraming pagkakataon ko na po yung napatunayan. Amen. So, kay Sister Tata naman, parang, ba't ka mababalisa si Lord naman may-ari ng lahat ng bagay at tatay mo siya. Tayo tinuring niyang mga anak. O ibig sabihin, ba't ako mababalisa? May relasyon ako sa Panginoon. Amen? Siya ay aking ama at ako'y tinuring niya at ginawa niyang anak. So malalim, ibig sabihin. Ibig sabihin, ang Diyos hindi malayo. Hindi siya parang isang makapangyarihan na hindi mo kayang lapitan. Baliktad kasi sa tinuturo ng Biblia. Ang Diyos, tinuro niya, malapit siya sa atin. Ganda, di ba? Palalim ng palalim. O, meron pa. May natututunan kayo? Hindi ko na pa kailangan mag-preach eh. O, Joy, may dadagdag ka ba? O. Para manatili po yung kapayapaan po. Kasi ang gusto ni Lord, manatili kang mapayapa. Yung kapayapaan sa buhay mo. Oh, pwede rin, di ba? May gusto siyang mangyari sa buhay natin lahat. O, Ma'am, may dadagdag ka pa? Oh. Naalala ko lang po yung Word of God. Nakalimutan ko po yung verse. Pasensya na. Sige. Kasi sabi po doon na, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking hiingatan ka at aking alalayan ka ng kanang kamay ng katwiran. Yun lang po. Oh, awit yun, di ba? Alam ni Dang eh. Ano, Dang? May dadagdag- Sabi doon, huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon na, nandito lang ako. Ako ang bahala sa lahat sa inyo. Kaya patuloy lang tayo. At saka gusto niya, manatili tayo sa kanyang nakakapit. Yun lang. Yun, ang gusto niya, manatili tayo. Kasi nga, andito lang ang Diyos. Hindi malayo ang Diyos. Nakahanda siya. Si Ka Benny, may gusto ko sabihin, Ka Benny. Nabababuntong hininga ka lang. Ano? Sinabi ng Diyos na huwag kayong mabalisa sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi pa man tayo humihingi ay alam niya yun. Kaya sinabi niya, ano man ang ating problema, ano man ang ating kailangan, ay sa Diyos natin salalay sapagkat sinabi niya talagang huwag kayong mabalisa sapagkat alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ayun, isa pa, di ba? Oo nga, ba't ako mababalisa? Alam pala ni Lord yung lahat ng kailangan ko eh. Amen? Amen? Kasi ngayon, nakikilala niyo ng lubusan ng Panginoon, di ba? Hindi siya nag-uutos dahil galit siya. Hindi siya nag-uutos para pahirapan tayo. Nag-uutos siya kasi gusto niya, yun ang ikabubuti natin. At gusto niya, sa utos niyang yan, makikilala natin siya kung sino talaga siya. Amen? Mapapatunayan natin. Amen? Amen? O pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Huwag kang mabalisa. Amen? Okay, teka lang. Brad, ano ba yung balisa? Ayan. Alam niyo ho, sa Grego at Hebreo, kasi mahalaga itong pag-aaral natin. Ako ang layunin ko, ang tungkulin ko ay dalhin sa inyo ang salita ng Diyos kung paano ito sinulat at kung paano ito ipinahayag. At dahil dito maintindihan natin, ang Biblia mismo ang nagsasabi. At kung tayo'y masipag lang, maintindihan natin. Okay, alam niyo ba ang salitang pagkabalisa o anxiety sa Hebreo? Hebreo, kasi si Jesus ay Hudyo. Sa salitang Hebreo, ito ang sabi, daag o deaga. Parang daag, parang daig agad. Di ba? Daag. Ang ibig sabihin nito, maging concerned o maging fearful. Sa Hudyo pala, yung pagkabalisa ay may halong takot. Takot. Kaya pala ikaw nagbabalisa kasi natatakot ka saan? Sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin ng daag, ang ibig sabihin nito, natatakot ka sa mangyayari. Natatakot ka sa mangyayari sa'yo. At ang mahirap dito, yung salitang daag mo sa Hudyo, pag ikaw ay natakot sa anumang mangyayari sa'yo, imbis na ikaw ay makatindig, ikaw ay lalong babagsak.
May naintindihan kayo? Kaya pag sinabi sa audio, ikaw ay nababalisa, ibig sabihin, kaya ka ganyan, natatakot ka sa mangyayari. Hindi pa nangyayari, natatakot ka na. Amen? At ang masaklap doon, ang epekto nito sa iyo ay bumabagsak ka. Imbis na tumitindig ka. Amen? Kaya sabi ni Lord, huwag kayong daag, huwag kayong daga, huwag kayong matakot sa bagay na hindi pa nangyayari sa buhay ninyo. Huwag niyong hayaan ang sarili niyong bumagsak kayo. Sino magsasabing totoo? Di ba pag ikaw nababalisa, ang pakiramdam mo, napaparalyze ka, di ba? Ang pakiramdam mo, nangihina ka. Ang pakiramdam mo, hindi ka nakakakain ng maayos. Hindi ka nakakatulog. Kahit bigyan ka ng crispy pata, hindi masarap. Masarap talaga. Di ba? Kahit kutsin yung higaan mo, hindi ka makatulog. Amen? Sa salitang Hebreo, alam mo, sa Grego. Tingnan nyo ha, sa salitang Grego, nung sinabi ito ni Kristo, do not be anxious about your life. In the Greek, ang sabi dito, merimnate o merimau. Ang ibig sabihin nito, divided mind. Yung isipan mo ay hati. A divided mind. Yung bang isang isipan na hinihila ka sa kanan, hinihila ka sa kaliwa. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Ito yung nagiging tuliro. Natataranta ka. Nagiging aligaga. Amen po? Yung palang worrying sa Grego, ibig sabihin, hindi mo maisip kung anong gagawin mo. Wala kang focus. Kalat. Sabi nga, kalat. Sa salita natin yun, anong tawag dyan? Lutang. Hindi alam kung anong gagawin. Yung atensyon niya, napakarami. Ibig sabihin, nakatingin siya, divided yung isipan niya at ang masaklap, may takot. So, ang pinagtutuunan niya, anak ko, halimbawa, yung asawa mo, anak mo, uuwi na alas 7, alas 8 pa lang, aligaga ka na, baka na-hold up na yun o baka nasa gasaan yun, o kaya, di ba, pagkatapos nun, pinagpapawisan ka na, di ba, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, nagsasaing ka, mamaya sunog na. Di ba? Wala kang focus. Amen? Yung pala yung worrying, ito pala yung worrying, Divided yung isipan mo. Hindi, wala ka, you cannot hindi settled. Masyadong maano yung isipan mo. Ang dami-dami mo. Sino magsasabing totoo? Pag nag-aalala ka, nababalisa ka, ang dami-dami mong naiisip. Ang masama, ang naiisip mo, mabuti ba o masama? Di ba puro masama? Di ba? Una, maisip mo, hindi na, traffic lang yun. Sa isip mo, hindi, baka ano? Baka na kung ano nangyari sa sinasakyan nun Di ba kung ano na nakikiнаisip? Kaya nga, nandun na, nanginginig na, nagpapanik na. Mainit na ulo. Amen? So, yan pala ang worrying. Amen? Ito gusto ko maintindihan niyo mga kapatid. Lahat ng tao, yan, tama Sister Tata, lahat ng tao, kahit na tapat na Kristiyano, ay makakaramdam ng pagkabalisa. Amen? Huwag niyo sabihin, leader yan, malalim sa Panginoon, hindi yan nababalisa. Hindi yung totoo yun. Lahat ng taong nabubuhay dito sa mundo ay dadaan sa pagkabalisa. Amen? Ano ba yung pagkabalisa? Alam niyo ho, ang totoo dyan, yung pagkabalisa po ay isang pisikal at emosyonal na signal na ipinagkaloob ng Panginoon. Alam niyo, actually, worrying is God-given. Ito ay signal ho sa ating emosyon at sa ating pisikal na na meron kang kakulangan na dapat bigyan ng atensyon. Worrying ay isang damdamin, isang karanasan sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na para maintindihan mo na meron kang
kakulangan. Meron kang dapat bigyan ng atensyon sa buhay mo. Ibig ko sabihin, itong mga nangyayari sa buhay natin, hindi naman yan aksidente. Yan ay mas madalas hinahayaan na lang ng Panginoon dahil meron siyang gusto ituro sa atin. Di ba? Amen? O kaya madalas pinahayaan ng Panginoon para ihanda tayo sa mas matindi o para patibayin tayo. Kasi yung pag-aalala po, ang ibig sabihin nito, kaya ako nag-aalala, ibig sabihin nito, ano una? Eto, tayo'y mga nilalang lamang, tayo'y mga tao. Tao lamang. Na ano? Na nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ito minsan ang ayaw tanggapin ng tao. Lalo na Kristiyano, minsan ang ginagawa natin, denial tayo eh. To the point na hindi mo hinaharap yung problema. Hindi mo hinaharap yung sitwasyon. Minsan tinatakbuhan natin. Minsan ini-ignore natin. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Dapat, kung tayo makakaranas ito, ang dapat maituro nito sa atin, na ano, ako ay ako lang. Yun nga, mahina ako, parang si Pablo. Di ba, nanalangin siya 3 beses, alisin yung nararamdaman niya sa katawan niya. Amen? Pero sabi ng Diyos sa kanya, sa kahinaan mo, andyan ang kalakasan. In your weakness is the strength of God revealed. Amen? So, ano nangyari kay Pablo? Natutunan na niya. Meron o wala? Tinatanggap siya o hindi? Ano? Si Pablo tuloy-tuloy sa kanyang paglakad sa Panginoon. Amen? Amen? So, pag nagbabalisa tayo, huwag niyo isipin na kayo lang nakakaranas noon. Amen? Lahat tayo. Pero pag naramdaman mo yon, dapat isipin mo, kailangan matuto akong magtiwala sa Panginoon na ang lahat ng bagay hindi ko kayang gawin. Amen? Amen? Kasi may tendency tayong gusto natin tayo ang in control. Tama? Hello? Umiinit ulo mo kasi gusto mo kontrolado mo yan eh. Hindi, tinuturuan ka ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay dito. You cannot control everything. But there is one that can control everything. Sino? Ang Diyos. Hindi ko man kontrolado, pero alam ko, kontrolado ng Panginoon. Amen? Amen? So, anong tendency ko? Magtiwala ako sa Panginoon. Alam niyo si Kristo ang hinarap ni Kristo mga tao nung siya'y lumakad sa ibabaw ng mundong ito. Lahat ng taong hinarap niya, problemado. Alam niyo ba yon? Amen? Di ba meron na isang lalaki, inakyat sa bubong, hindi makapasok kasi punong-puno ng tao yung bahay. Anong ginawa ng mga tao? Tinungkab yung bubong. Magbabayad pa si Kristo. Kasi sumilong lang siya doon para magturo. Pagkatapos yung paralitiko, inakyat yung mga kasama, kailangan makapasok. Tinungkab, sinira yung bubong. Amen? Pero anong ginarap ni Kristo? Nagalit ba siya? Hindi. He faced these people with compassion. Hinarap niya ito ng may pag-ibig, may pagkahabag. Amen? At nag-offer siya na kapahingahan at comfort sa kanila. Hindi niya nirebuke. Basahin yung Biblia. Meron bang nirebuke si Kristo? Yung babae nga inaagasan ng dugo Di ba? Ang kulit-kulit ng babae. Bakit? Sinabi mong makulit. Kasi bawal siya dumikit sa mga tao. Hudyo siya Inaagasan siya ng dugo, marumi siya Pero ang ginawa niya, ginapang niya ang Panginoon. Hinipo niya. Ang alin? Ang laylayan ng damit ng Panginoon. Nagalit ba si Lord? Hindi, di ba? Nabag pa nga siya. Sabi niya, sinong humipo sa akin? Natakot yung babae. Ano sinabi ni Lord? Sinong humipo sa akin? Kasi naramdaman ko yung kapangyarihan. Tinawag yung babae, did Jesus Christ rebuke the woman? Hello? Amen? Amen? Yung pong anxiety kasi ay nagpapakita ito ng internal na nangyayari sa puso at isipan mo. Ito yung mayroon tayong divided thoughts, distracted heart,
Ang pakiramdam mo dito, may tug of war eh. Di ba? May tug of war. Ano yung laban talaga dito? Either maniniwala ka sa Diyos o pangahawakan mo yung sarili mo. Dalawa lang yan eh. Amen? Ako ba'y ipagkakatiwala ko ba ito sa Panginoon o gagawa ko ng sarili kong gawa? Amen? Amen po? Alam niyo po, labanan to nung nararamdaman mo at kung ano yung katotohanan. Yun eh. Yung nararamdaman mo sa oras na yon at kung ano yung katotohanan na itinuturo ng Panginoon. Amen? Hello? Sino ngayon may naintindihan? Di ba? Andyan nga, si Kristo eh. Gusto niya may kapayapaan ka. Gusto niya maintindihan mo, nandyan lang ako. Gusto niya maintindihan mo, hindi kita pababayaan. Gusto niya maintindihan mo, naiintindihan ka ng Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay nababalisa, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ka ng Panginoon. Pero hindi dapat doon magtapos ang kalagayan mo. Amen? Amen? Kailangan lang i-define ko ito eh. Kasi itong anxiety na to, itong pag-aalala nito, para ho tayong maprotektahan saan? Sa maling damdamin. Maraming Kristiyano, pakinggan nyo to sa churches, tinuturuan tayo na para bang na yung faith mo, hindi ka makakaramdam ng pagkabalisa. Dapat hindi kulang ka sa faith, sister. Di ba? Sister, hindi ka dapat nababalisa kasi ganito ka, dapat ganito ka. Sabihin mo lang, confess mo lang, gawin mo lang ito. No! It's all about the Lord. Because ang dealing ng Panginoon ay bawat isa sa atin. Walang magkatulad. Tingnan niyo katabi niyo, hindi kayo magkapareho. Kahit mag-asawa kayo eh. Kahit magkapatid kayo. Kahit sabay kayo sa gawain ng Diyos eh. Hindi tayo magkakaparehas eh. Amen? Amen po? Pakinggan nyo. Yung worrying, hindi ibig sabihin to mahina ka lang. It's not always that. Alam niyo, sa totoo lang, yung worrying kasi, minsan yung may taong aligaga. Ito atin-atin lang to. May tao talagang parang normal ng aligaga. Yung bang laging taranta. Wala kayong kilala. Alam nyo, minsan dapat maintindihan nyo to. Hindi naman ibig sabihin, mahina kasi spiritual life niyan eh. Hindi, minsan kasi, sa totoo lang kaya si Kristo, lahat ng taong lumapit sa Kanya, hindi niya nirebuke. Bakit? Kasi sa totoo lang, minsan kaya ka ganyan dahil sa karanasan mo, na-trauma ka na eh. Tama? Hello? Tingin yung taong na-hold up. Paglalabas siya sa susunod, kulang na lang, mangurus eh. Naku niyo po ibig ko sabihin? Amen? Kasi na-trauma eh. People are like that because nakaranas sila na hindi maganda. Minsan naman, meron talaga, ang tawag ko dito, physical imbalance. Meron kasing tao yung physically, may tinatawag na chemical imbalance. May kilala kayong ganyan? Ako may nakasama na ako sa trabaho eh. Ganyan. Ateneo, masteral, pero may chemical imbalance sa katawan na pag umatake yun, hindi mo maintindihan niya, balisa. Siya mismo hindi niya maintindihan. At kailangan maintindihan na lang natin. Minsan naman, yung kapwa natin kapatid, talagang pagod na pagod lang. Sobrang pagod lang, exhausted lang. Hello? O minsan naman, masyadong marami yung responsibility, overwhelmed sa responsibilidad. Hindi kaya yung responsibilidad na hinaharap niya ng oras na yon. And people tend to worry about it. We must all understand all of these things. Amen? Kasi ang Kristiyano, minsan masyadong extreme din tayo eh. We expect too much sa ating kapwa. When in fact, ang ating Panginoon, inuunawa niya tayong lahat. Amen? Amen? Alam nyo, hindi ho dinidinay ng Panginoon o ng salita ng Diyos itong emotional reality sa buhay. Kasi mahirap talaga. Amen? Pero kaya iniimbitahan niya tayo, kaya si Kristo nangako magsiparito kayo sa akin. Lahat kayong napapagal at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Ano pa sabi ni Kristo sa John 16? Ang sabi niya, sa mundong ito, magdaranas kayo ng katakot-takot na
tribulasyon. Pero maggalak kayo. Kasi napagtagumpayan ko na ang lahat ng ito. Jesus Christ is in control. Amen? Okay, may tanong ako. Pangalawang tanong. Ito, dito gusto ko magkaintindihan tayo. Huwag muna i-post. Tanong, Dad, ako'y nababalisa. Ito tanong ko, ang pagkabalisa ba, kapag ikaw ay nabalisa, nagkakasala ka ba o hindi? Is worrying a sin or not? Okay, magbotohan tayo. Botohan. Eleksyon. Walang middle ground. Either ikaw ay naniniwalang kasalanan nito o naniniwala kang hindi. Okay. Sino sa atin dito ang naniniwala na ang pagkabalisa ay kasalanan? Taas kamay. Taas kamay. Sige, huwag kayong matakot. Konti lang. Ha? Amen? Naniniwala kayo na ang pagkabalisa ay kasalanan? Huwag kayong matakot sa atin. Mga kapatid, tinuturuan ko kayong manindigan, pero alam nyo, pag naintindihan natin, tayo naman ay nagkakaroon ng di ba? Ng adjustment Okay, sino naniniwala na ang pagkabalisa ay kasalanan? 1, 2, sige. Yan, dumami-dami. Tingnan nyo, kanina ayaw nyo magtaas ng kamay. Naniniwala? Sige, taas nyo, huwag kayong mahiya. Ako'y naniniwala na ang pagkabalisa ay kasalanan. Ayan. Okay, baba. Sino naman ang naniniwala ng pagkabalisa ay hindi kasalanan? Taas kamay. Yung mga naniniwala, hindi kasalanan. Hindi kasalanan ang mabalisa. Brother Emo, saan ka nakatindig? Dapat either naniniwala ka, hindi, oo, hindi lang. Walang gitna. Walang maybe. Ulitin ko. Okay, mabuti ito Ulitin ko, malinaw. Sinong naniniwala muna na ang pagkabalisa ay kasalanan? Kasalanan. Pag nabalisa ako, kasalanan. Yan. Okay. Kasalanan. Okay. Sino naniniwala ngayon ng pagkabalisa ay hindi kasalanan? Nabalisa ako pero hindi naman ako nagkasala. Hindi porket ako meron hindi nagtataas ng kamay Saan kayo? Walang gitna. Alam nyo, sa Biblia, nakita ni mayaman na nando sa kabilang side, sabi ni Abraham, papunta. Hindi pwede. May gitna, yung gitna dito. Walang katapusang, balon. Mas mahirap yun habang panahon ka nauhulog. Amen? So, okay, ito gusto sasabihin sa inyo. Pareho kayong tama. Pareho. Bakit? Tingnan nyo. Simulan natin. Bakit hindi kasalanan ang pagkabalisa? Bakit? Kasi, ang pagkabalisa ay isang damdamin. It's a feeling. It is not a sin. Pangalawa, walang verse sa Bible, walang bersikulo sa Biblia na nagsabi, ang pagkabalisa ay kasalanan. Kahit si Kristo, hindi niya sinabing kasalanan yung pagkabalisa. Inutos siya, huwag kayong mabalisa. Pero hindi sinabing, makasalanan ka pag nababalisa ka. Amen? Teka lang, iba gusto na magbago Amen? Okay. Pangatlo, yung pagkabalisa kasi, kaya hindi tinuring ng Biblia ang kasalanan kasi bahagi ito ng buhay mo sa isang mundo na wasak, isang mundong laglag, isang mundong masama dahil sa kasalanan ng unang magulang natin. We live in a broken world. At meron tayong mga katawan na hindi na immortal. Meron tayong katawan na madaling magkasakit, madaling maapektuhan. Amen po? At meron tayong damdamin na madalas pinaglalaruan ng kaaway. Hello? Amen? So, si Jesus,
Ba't hindi kasalanan? Si Jesus mismo nabalisa. Alam niyo ba yon? Sa Mateo 26, nung siya'y nananalangin, sabi niya, Ama, kung pwede po itong kopang ito ay alisin mo sa akin. Tumayo siya. Tapos nakita niya si Pedro. O ba't kayo tutulog-tulog? Hindi, di ba dapat manalangin? Anong ginawa ni Cristo? Balik na naman siya sa panalangin. Yun na naman ang panalangin niya. And sabi po ng Bible doon, Jesus was perplexed. Nabalisa siya. Si Pablo sa Roma, makikita nyo sa mga dinanas niya doon, naranasan niya ang mabalisa. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya. Amen po? To the point para makawala lang siya sa isang lugar, nilagay siya sa isang basket. Parang tinapay. At pagkatapos, ibinaba siya dun sa pader para lang siya makaalis. Paul understood. Paul knew about it. Amen? Si lalo si Haring David. Si Haring David. Sobra pagkabalisa niya. Sipin niyo, pinatay niya si Goliath, di ba? Dapat sikat siya, sinelebrate pa siya eh. Anong ginawa sa kanya ni Saul? Ina-assassinate siya ni King Saul. To the point, nagtago siya, kaya naisulat niya, awit 55, 55, Psalm 55, Psalm 77. Ito'y tungkol sa pagkabalisa ni Haring David. Kaya kung ikaw nababalisa, si Jesus naranasan. Di ba? Si Pablo naranasan. Si Haring David naranasan. Lalo na si Moses. Si Moses. In Exodus 3, nung utusan siya ng Diyos, ang sabi ni Moses, Lord, kung haharap ako doon, anong sasabihin ko? Hindi ako marunong magsalita. Ako'y puga lang, tumakas ako sa Egypt. Wanted ako. Anong sasabihin ko? So, Moses, worried. Nag-alala siya, nabalisa siya. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Nirebuke ba siya ng Diyos? Hindi. Sabi niya, hindi ka makapagsalita. O, sige. Si Aaron, isama mo. Siya magsalita para sa iyo. Amen? Amen? So, ano ibig ko sabihin? Pakinggan nyo to. Kailangan tignan natin ang pagkabalisa na isang human experience. Amen? Kailangan tingnan ko ang pagkabalisa na spiritual struggle. Totoo naman labanan nito ng spiritual na buhay mo. Amen? Kasi pag nakita ko ito'y karanasan lamang at struggle ng aking spiritual na buhay, anong gagawin ko? Magre-respond ako ng tama. Magiging tama ang aking reaksyon. Kasi alam ko hindi naman ako nagkakasala Ang kailangan ko, itama ko lang ang aking pananaw. Itama ko ang aking pagkaintindi. Huwag kong hayaan itong nararamdaman ko maghari sa puso ko. Amen? Amen? Kailangan harapin ko ang Diyos ng may pananampalataya. Harapin ko ang Panginoon ng may karunungan. Amen? Amen? So, hindi kasalanan ang mabalisa. Teka, sabi mo, Brad, kailan nagiging kasalanan ang pagkabalisa? Ayun ang tanong. Kasi pwedeng maging kasalanan pala ang pagkabalisa. Kailan ito nagiging kasalanan? Ayan na. Ang pagkabalisa ay nagiging kasalanan lamang kung ito na ang naghahari sa buhay mo. Kung ito na ang nagdidikta sa iyong pamumuhay. Para Para mawalan ka ng pagtitiwala sa Diyos. Amen po? Para pagdudahan mo ang kabutihan ng Diyos. Para Para ikaw kasi, pag ikaw na ito na ang naghari sa buhay mo, anong gagawin mo? Diba? Minsan, magmumurmur ka pa magrereklamo ka. Diba? Minsan, sasabihin mo Lord, nandiyan ka pa ba? Buhay ka pa ba, Panginoon? Mahal mo ba ako? You are now sinning against God because you are questioning the goodness and the reality of God.
Amen? Amen? Alam niyo po, kasi ang nangyayari, mas tinatanggap mo yung nangyayari sa buhay mo kaysa sinasabi ng Biblia. Hindi na ang mata ng pananampalataya ang naghahari sa iyo. You live by sight and not anymore by faith. We live by faith and not by sight. Amen? Ibig sabihin nun, hindi naman ako bulag sa nangyayari. Nakikita ko yan. Pero hindi yan ang magdidikta ng aking lakad. Because I live by faith in God. Amen? Tsaka ito nagiging kasalanan. Pag nireveal nito yung weakness ng puso mo at ng isipan mo, na kailangan itong gumaling at kailangan itong maisaayos at hindi mo pinayagan, then you harden your heart and you sin before God. Parang tahimik lahat doon. May kukontra ba doon? Alam niyo ho, ito problema. Ito naman extreme. Pag sinabi ko naman, lahat ng uri ng pagkabalisa, kasalanan, ano nangyayari? Nauhulog ako sa isang kalagayan ng kahihiyan. Na kapag ako ay nagkakaroon ng anxiety o na ako'y nagbabalisa, ano nangyayari? Ang nangyayari dito, nagkakaroon ako ng guilty feeling. To the point ng condemnation, yun naman ang gagamitin ng dyablo sa buhay mo. Wala ganyan ka talaga eh. Hindi ka mahal ni Lord. Makakabulong na sa iyo ang dyablo. Amen po? At anong mangyayari? Imbis na lumapit ka sa Panginoon, ikaw ay lalayo sa Diyos. Hello? Kaya nagiging kasalanan yung pagkabalisa kung ito na yung nagdidikta ng araw mo. Sino po nababalisa ngayon? Pupunta ka sa church, balisang-balisa ka. Ha? Ano nangyayari? Hindi mo maintindihan yung napapakinggan mo. Hindi mo ma-appreciate yung Word of God. Hello? Kung alam ko naman pala, di man pala kasalanan, wag mong hayaang maging kasalanan yung pagkabalisa na ito na ang lulunod sa iyong buhay, sa iyong pagkatao. Amen? Amen? Amen po? Amen? Alam niyo, totoo dyan, tuloy natin. Sa Matthew 6:26-31, yan ay sinabi ng Panginoon. O tingnan niyo kay ibon sa langit. Hindi naman sila nagtatanim, hindi sila umaani, pero nabubuhay sila dahil pinapakain sila ng amang nasa langit. Amen? Hindi ba kayo mas malaga kaysa mga ibon na ito? Mga kapatid, ano nakikita ko dito? Yung pagkabalisa ho, nire-reveal nito yung tunay na value ng buhay. Pakinggan nyo. Hindi bale. Bagay lang. Alam niyo sa totoo lang, minsan nakatingin tayo sa mga bagay-bagay kaysa sa tunay na halaga ng buhay. Halimbawa, na-snatch yung cellphone mo. Nabalisa ka, sira na araw mo. Ang problema, wala kang pambili ng cellphone. Ano nangyari sa'yo? Mainit ulo mo. Hindi ka na makapag-pray, hindi ka na Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mas mahalaga ba yung cellphone kaysa buhay mo? Meron nga iba, di ba, dahil sa cellphone, napatay. Nakipaglaban pa doon sa hold-upper. Cellphone lang yun. Buti kung iPhone yun. Mamaya, Android lang pala. Naku nyo, ibig ko sabihin, ang sinasabi dito, yung anxiety, pag ako'y nababalisa, pakinggan nyo ilalantad nito kung ano talaga yung pinapahalagahan ko sa buhay. Ilalantad nito kung saan nakataon yung puso ko. Sa spiritual ba na mga bagay o sa material lang. Hello? Amen po? Kasi kung paano ko magresponde sa pagkabalisa nito, sa mga nangyayari sa buhay ko, nagre-reflect ito ng totoo. Na
Sino ba talaga ang may hawak ng buhay mo? Sino ang may control ng sitwasyon mo? Kung ikaw ay dumaan sa isang pagsubok at hindi mo makontrol, mababalisa ka, pero dahil alam mo ang katotohanan, ano mangyayari sa'yo? Panginoon, ikaw na pong bahala. Hindi ko kaya, pero alam ko, kaya mo, Panginoon. Hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. May gagawin ka, o aking Diyos. Amen? Amen? So ano mangyayari? Mababalisa ka pa, hindi. Ang sasabihin mo, papalitan ni Lord yan. Amen? Amen? Ang malaga, buhay ako. Ang malaga, meron akong dinadamit. Amen po? Yung reaction natin, mga kapatid, ito, panghuli dyan. Ang reaction natin ito ay nagpapakita ng ano? Yung level ng pagtitiwala mo sa Diyos. Ito tanong ko, hanggang saan ka magtitiwala sa Panginoon? Kung ang buhay ko'y pinagkakatiwala ko sa Panginoon, yung mga bagay sa buhay ko kahit mawala yan, hindi ako matitinag sa Panginoon. Kasi alam ko, Panginoon, yung buhay na binigay mo, pasalamat na ako. Hindi man ako makapagdamit ng maganda, hindi ko man mabili yung mga bagay na yan. Wala man ako sa mga karangyaan na yan. Panginoon, salamat po dahil ako'y pinananatili mong buhay. Amen? Amen? Alam niyo naman kalagayan natin sa buhay, di ba? Minsan sasabihin mo, di baling ako'y mahirap lang, malusog naman ako. Di ba? Pasalamat ka sa Panginoon. O minsan man may sakit ka. Di ba? Pero, Lord, salamat. Kahit may sakit ako, andito pa rin ako. Sabi ng doktor, ganyan lang kahaba, ganyan ang sabi ng science. Pero Lord, andito pa rin ako. So, it reveals the level of your trust on God. Hanggang saan ka nagtitiwala sa Diyos. So kung ano ang response ko sa pag-aalala, sa pagkabalisa, doon makikita kung hanggang saan ka nagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen? Mga kapatid, naglagay ko dito na iba't ibang paraan paano ko haharapin ang pagkabalisa, biblical. Paano ko harapin ang pagkabalisa na biblical? How do I face anxiety biblically? Sinong may mga suggestion dyan? Ikaw kapatid, ako'y nababalisa. Paano ko haharapin ang pagkabali? Paano ko ito haharapin na hindi ako nagkakasala? Tama, di ba? Paano ko haharapin to na ayon sa Biblia? Kaya ako sinasabi to, hindi mo maharap ang pagkabalisa mo kung hindi mo to gagawin ayon sa salita ng Diyos. Amen? Because we can only face our problems with God. We can only overcome our anxieties with God's help. And God's help is revealed in His Word. Tinuruan tayo ng Diyos sa Kanyang salita paano ko haharapin ang lahat ng bagay na ito. O may ideya kayo? Paano ako haharap sa pagkabalisa? Ano-ano ang pamamaraang biblikal? Biglang tumahimik ka. Brad, wag mo naman, mahirap yan eh. Biblical eh, baka magkamali ako. Okay, sige. Wag na nga. O, si Mom, may idea, ano? Ibalik mo natin yung pangako ni Lord. Yung pag manalangin tayo, yung tulad ng sinabi sa Mateo chapter 7, verse 7, di ba po sabi niya, humingi ka at ikay pagbibigyan. Humanap ka at ikay makakasumpong. Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Sapagkat lahat ng kumakatok ay pinagbubuksan, lahat ng humahanap ay nakakasumpong. Yun po. So, yung salita, yung pangako, kumbaga, pray ka, dalhin mo yung pangako ng Panginoon. Panghawakan mo. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ha? Ano pa? Dito. Ano? Oh. Michelle, may sasabihin ka? Ha? Ano? Oh, Sister Emily, may sinasabi ka. Anong tingin mo? Biblical, paano ko harapin ang pagkabalisa ko? Sa pananalangin at saka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Panalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ha? Ano pa? Sino pa? Ha?
Ha? Parang iba, Okay, sige na nga, bigay mo na nga. Okay. Tama naman yung mga yun eh. Kasi, dito sa Bible, naglagay ako 1, 2, 3, 4, 5, 6 na biblical steps. Na mga, hindi naman to in order. Pero ito yung mga pamamaraan. Ang una nilagay ko dyan, ano nyo, simple lang, only believe. Maniwala ka na lang. Di ba? Sinabi niya yung kay Jairus eh. Di ba? Papasok sila doon sa bahay ni Jairus dahil pagagalingin yung anak. Ang sabi nung katulong, wag na kayo tumuloy. Yung pagagalingin ni Lord, patay na. Ano sabi ni Jesus? Jairus, kaya ako nagpunta dito para pagalingin yung anak mo. Maniwala ka lang. Only believe. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maniwala ka lang. Only believe. Di ba? Amen? Magtiwala ka lang sa Diyos. Trust. Trust Him. Amen? Tiwalaan mo lang, sobrang mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Sobrang kanyang habag sa'yo. His abundant mercies. Amen? Ano pa? Pag ikaw ay anxious, worry ka, yun na yun. Manalangin ka. Imbis na babalisa ka, pakinggan niyo to ha, imbis na babalisa ka, manalangin ka. In everything. Di ba? Pray at all times. With all kinds of prayer. In all things, pray. Amen? Amen? Ano pa? Meditate on God's promises. Ayan na. Umawit. Isa pa yun. Alam niyo yung panalangin, huwag niyo isipin na puro salita lang yon. Alam niyo ba yung panalangin, nakikipag-usap ka, pwede mo nga kinakantahan mo eh. Kumakanta ka sa Panginoon. You're praying with your heart to the Lord eh. Prayer is napakaraming paraan ng prayer. Huwag niyo sabihin yung prayer, bold ang prayer. Minsan prayer nga, tahimik ka lang eh. Di ba? Minsan nakaupo ka, minsan nakatirapa ka, minsan nakaload ka. Ang malaga, alam niyo kung ano? Ikaw at ang Diyos. Huwag ka nang magsama, kayong dalawa. Sumulok ka o kung saan man. Amen? Meditate on God's promises. Be thankful always. Ayan. Para hindi ka mabalisa, magpasalamat ka. Ano yung papagpasalamat ko? Di ba, nagbabalisa ka? Lord, salamat po. Ito, minsan ginagawa ko. May problema ako. Panginoon, salamat po. Dahil alam ko, magpapadala ka ng biyaya mo sa bagay na ito. Dahil sinabi mo hindi pa man kami humingi. Alam mo na yung aming hihingin. Amen? Amen po? Isa pa ho dito, hanapin niyo yung counsel ng community. Kaya mahalaga ito Sino nakakaramdam dito na sa ganitong paraan lumalakas ka, di ba? Pag-uwi natin lahat, alam ko naman lahat kami pagkabalisa, pag-uwi natin lahat, iba na ang tayo mo. Kasi lumakas ka dahil nagsasama-sama tayo. Amen? Ito yung community support natin Amen? Na tayo yung nagpapalakasan through this study. Diba? Minsan hindi mo kailangan, alam nyo maganda rin yung may mga kaibigan tayo, magkakaibigan tayo bilang mga mananampalataya. Nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo. Amen? Pag umaharap ka ng pagsubok, meron kang, buti nga may social media na ngayon May text, di ba? May messaging. Kasi minsan ng Diyos kumikilos sa pamamagitan nito, pamamagitan ng bawat isa sa atin, pamamagitan ng mga pakikinig natin, pag-aaral na, maraming paraan ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, tandaan niyo lang ito yung pagkabalisa na manageable, ayon na tinaharap mo ayon sa Biblia. Ang dulot nito yung responsableng kilos mo Yan, nananalangin ka, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, di ba? Nananampalataya ka lang. Yan yung anxiety na hindi ka binabagsak, hindi ka nililigaw, kundi tinuturo ka sa tama. Saan?
tinuturo ka palapit sa ating Panginoon. Amen? Amen? So, may natutunan ko kayo ngayong maga? May natutunan kayo? Amen. Sa susunod na linggo, itutuloy natin ito. Verse 32 to 34. Kasi, yun yung susi, yung pag-uusapan natin sa linggo. Sa lahat ng ito, sa pag-aalala. Ito yung mga biblical na pamamaraan. Pero gusto ko maintindihan nyo, yung pinakaugat. Paano yung pag-alala ay mapagtatanggumpayan ng lubusan. Amen? So, sana magbasa kayo ha. Mateo 6, 32 hanggang 34. Amen? Amen? So, basahin nyo na para sa Sunday, may tanong kayo, pag-uusapan natin. Amen? May natutunan nyo kayo ngayong maga? O hindi naman mahirap tong ginagawa natin, di ba? Okay ba kayo dito? Ha? So, huwag nyo isipin na para tayong classroom, pagalingan. Hindi. Tayo pinag-uusap-usap. Lahat tayo, hindi naman ibig sabihin, mali tayo. Sana yung mga sa susunod na mga araw natin, yung mga hindi nagsasalita masyado, ay magsasalita na rin. Amen? Amen?